Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa ng leksyong mag-aaralan natin. Ang talinghaga ng isang matyagang kaibigan na dumarating sa hating gabi. Ang talinghagang ito ay isinaysay ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad upang magturo ng kahalagahan ng laging pananalangin. Diyan na tayo sa unang bilang. Anong isinasaad sa talinghaga ng isang matyagang kaibigan na dumarating sa hating gabi? Ito sagot. Sinabi niya sa kanila, ipagpalagay nating isa sa inyo ang pumunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, pahiram naman ng 3 tinapay. Sapagkat isang kaibigan ko ang dumating mula sa paglalakbay at wala akong maihain sa kanya. Sinagot naman kayo ng nasa loob na nagsabing, huwag mo akong gambalain. Nakatrangka na ang pintuan at nasa higaan na ang aking mga anak. Hindi na ako makababangon upang mabigyan ka ng anuman. Sumakatwid ang talinghagang ito ay tungkol sa isang kaibigan na humingi ng tulong sa isa niyang kaibigan sa isang hating gabi. Anong tulong ang kanyang hiningi? Napahiramin siya ng 3 tinapay upang maihain sa isa niyang kaibigan na dumating sa kanya mula sa paglalakbay. Subalit, ibinigay ba sa kanya kaagad ang kanyang hiningi? Hindi. Dahil ayaw na ng kanyang kaibigan na hinihingan niya ng tulong na bumangon. Dahil sarado na ang kanilang pintuan, nasa higaan na o natutulog na ang kanyang mga anak at hindi na siya makababangon. Hindi na niya maibibigay sa kanyang kaibigang humihingi ng tulong ang anuman. Yan tayo sa kasunod na bilang. Matapos isaysay ang talinghagang ito, anong sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad? Ito sagot. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang maibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Batay sa sinabing ito ng Panginoong Kristo, babangon din ang kaibigan na hininga ng tulong upang ipagkaloob ang hinihingi ng kanyang kaibigan. Dahil ba ito sa kanilang pagkakaibigan? Hindi. Kundi dahil sa pagpupumilit o pagtitiyaga nito sa kanyang paglapit at paghingi. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong aral ang nais ng ating Panginoong Kristo na matutuhan ng kanyang mga alagad sa talinghagang ito? Ito sagot. At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsitukto kayo at kayo'y bubuksan. Sa makatwid, ang nais matutunan ng ating Panginoong Kristo ng kanyang mga alagad sa talinghagang ito ay yung laging pananalangin, yung paghingi sa Diyos, yung paghanap sa Diyos, yung pagtuktok sa Diyos. Ano tiniyak ng Panginoong Hesukristo sa mga humihingi sa Diyos? Ang sabi, kayo bibigyan. Sa mga nagsisihanap, makakasumpong kayo. Sa mga nagsisituktok, kayo'y bubuksan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang inulit o binigyang diin ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad upang ipakita ang kahalagahan ng laging pananalangin? Ito sagot, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Upang bigyang diin ang kahalagahan ng laging pananalangin. Anong inulit?
o binigyang diin ang Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. Ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakasumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Kung gayon, hindi lang hinikayat ng Panginoong Kristo ang kanyang mga alagad na maging matyaga o laging manalangin, kundi ginagarantihan niya na ipagkakaloob ng Ama ang anumang hinihingi nila sa Kanya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong paghahalin tulad o paghahambing ang ibinigay ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad upang hikayatin silang manalangin palagi o maging matyaga sa pananalangin sa Diyos? Ito sagot. At alin ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato o ng isang isda, kaya at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas. O kung siya'y humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya. Nais ng Panginoong Hesukristo na siyang tagapamagitan at luklukan ng biyaya na maging matyaga tayo sa paglapit at pananalangin sa Diyos hanggang sa ipagkaloob niya sa atin ang kanyang awa at biyaya. Bilang mga anak ng Diyos, sa mga huling araw na ito, minamahal tayo ng Diyos. At nais niya ang pinakamabuti para sa atin. Kung ang taong binabanggit sa talinghaga ay nagbigay hindi dahil sa pagkakaibigan, kundi dahil lamang sa pagpupumilit o pagtitiyaga ng kanyang kaibigan na humingi ng tulong sa kanya, gaano pa kaya ang Diyos na ating Ama na lubos na nagmamahal sa atin at siyang pinagmumulan ng lahat ng ating kailangan. Kaya, dapat tayong maging mapanalanginin. Ngunit sa pananalangin, dapat magpakita tayo ng paggalang at pagpapakumbaba. Hindi yung parang inuutusan natin ang Diyos. Parang pinipilit natin ang Diyos. Dapat may pagmamakaawa. Marami tayong pangangailangan sa buhay. Ang ating Panginoong Kristo ay may pangako sa atin na mga hinirang niya na nananatili sa Kanya at sa Kanyang mga salita, na anumang ating ibigin o hingin sa Ama sa Kanyang pangalan, ito ay gagawin sa atin. Ang ibig sabihin, matatanggap natin ang ating hinihingi. Yan ay nakasulat sa Juan 15:7 at 16. Tiyakin lang natin, mga kapatid, na ang hinihingi natin ay sang-ayon lamang sa kalooban ng Diyos. Tiniyak ng mga apostol sa unang Juan 15:4 na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. Mga kapatid, narinig ninyo sa huling bahagi ng ating ginawang pag-aaral, sinabi ng Panginoong Kristo, kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Totoo naman yun. Nagkukulang tayo, nagkakamali, nagkakasala, pero pagka nangailangan ng mga anak natin, marunong tayong magbigay ng mabuting kaloob sa mga anak natin. Gaano pa kaya ang ating Ama na nasa langit, na pinagmumulan ng lahat ng ating kailangan, at higit sa lahat, ang sabi nga, magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya. Kailangan ba natin ng Espiritu Santo? Kailangan. Hindi ang kailangan lang natin yung material na bagay, pagkain, inumin, damit, tahanan. Hindi lang yun ang kailangan natin na kayang ibigay ng Diyos. Pati yung Espiritu Santo.
Gaano ba kahalaga? Yung Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang mang-aaliw para gumaan ang ating pakiramdam, maibsan tayo ng kabigatan ng loob, makapagtaguyod tayo sa paglilingkod. Ano pa ang kahalagahan ng Espiritu Santo? Tagapagpaalala sa mga aral na tinanggap natin mula sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Kaya nga, sa tuwing tayo mananalangin sa Diyos, ipakiusap natin sa Kanya, hindi lang ibiyaya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan, kundi patnubayan niya tayo ng Kanyang kapangyarihan, ng Espiritu Santo, makapagtaguyod tayo ng ating tunay na pananampalataya bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bago tayo manalangin, ay balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Ang talinghaga ng isang matyagang kaibigan na dumarating sa ating gabi. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Panginoon, na aming Diyos, maraming salamat sa liwanag ng mga aral mo na tinanggap namin. Tinuruan mo kami na maging mananampalataya, manalig sa tulong at magagawa mo. Kaya patuloy kaming sa iyo lumapit, manalangin, makiusap, lalo na sa panahon ng mga pangangailangan at mga suliranin. Marami kaming pangangailangan sa buhay na ito. Lalo na sa kasalukuyang panahon, laganap ang kahirapan, ang mga kasamaan. Subalit pagka ikaw, Panginoon, ang tumulong, nag-ingat, nagpala at nagligtas, makatatawid ang aming sambahayan na payapa, maitataguyod namin ang aming paglilingkod. Higit sa mga pangangailangang pangsarili, mga pangangailangang material, lalo mong ibiyaya sa amin ang pangangailangang espiritual, ang iyong kapangyarihan, ang banal na Espiritu, para gabayan kami sa matuwid na pamumuhay at sa ginagawa naming paglilingkod. Kaya bago kami maghiwa-hiwalay ngayon, maaari po ba, Ama, ibaba mo ang iyong banal na Espiritu. Haplusin mo po ang aming puso. Aliwin mo kami. Maging matatag pa kami sa aming pananampalataya bilang mga iglesia ni Kristo, upang anumang araw at oras bumalik ang iyong bugtong na anak, maging karapat-dapat kami sa pagsalubong sa Kanya. Panginoong Hesukristo, salamat sa matyaga mong pamamagitan, nakararating sa amang mga panalangin namin. Tinatamo namin ang aming mga kailangan, maging ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Huwag mo kaming lilimutin pagbalik mo, ang buo naming sambahayan, pagsama mo sa langit. Maumaasa kami, tinanggap mo ang pagsamba namin, pinagpala mo kaming lahat, lubos na ipinatawad ang aming mga kasalanan at pagkukulang, nihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.